Kapapasok lang po na balita, isang residential building sa Maynila ang nasunog kanina umaga at may ulat on the spot si John Consulta. John? Yes, dineklara ng fire under control 12:24 itong sunog na naganap dito sa Legazpi Tower 300 dito sa kanto ng Vito Cruz at Rojas Boulevard dito sa Maynila. Ayon sa ating mga nakausap na mga opisyal ng BFP ay pasado alas 10 ng umaga nang magsimula nga itong sunog dito sa 15D2 dito sa gusaling ito. At sa ating impormasyon nakuha, ito ay pagmamay-ari ng isang Pilipino, pero ito ay kanyang pinaparentahan na PIA, no? So sa initial na impormasyon niya, isang Gloria Carino yung nagmamay-ari ng unit, pero pinaparentahan niya raw ito sa isang Korean national. Sa ating impormasyon nakuha, ang isa sa mga lumulutang na anggulo ay tila meron daw na iwang plancha doon sa nasabing unit, pero ito bine-verify pa rin ng mga otoridad. Nang maganap nga itong sunog ay within 10 minutes PIA ay agad na-evacuate itong mga residente, pero merong ilang mga unit owners na medyo pasaway at ayaw bumaba doon sa kanilang mga kwarto dahil binabantayan nga yung kanilang mga ari-arian. Pumasok na rin dito si Mayor Lim na sa ating impormasyon nakuha ay meron ding unit dito sa gusaling ito at minandoan na niya yung itong pag-secure ng kaligtasan niya ng mga residente. Nahirapan talaga PIA itong mga bumbero dahil bukod sa napakataas ng 15th floor ay isa sa mga difficulties PIA ay yung pahirapan daw yung pagpasok sa lugar dahil punong-puno na raw talaga ito ng usok. Kailangan gamitan ng breathing apparatus yung mga bumbero para lang ma-penetrate itong pinagmulamihan ng apoy. Tapos ikalawa pong problema PIA ay habang tumataas daw ng floor ay pahina ng pahina yung pressure ng tubig na nagmumula sa pinakababa. So talagang sobrang hirap daw ang kanilang inabot. Pero sa kabutihang palad ngayon PIA ay ito ay under control na at iniisa-isa na lamang itong mga kwarto dito sa 15th floor para matiyak na wala nang naiwang apoy na maaaring maging pagsimulan pa ng panibagong problema sa oras na ideklara ng normal itong sitwasyon. So sa mga oras sa PIA, itong lobby ng Legazpi Tower ay basang-basa. Punong-puno pa rin ito ng mga residente na kanya-kanyang bitbit ng gamit at laking pasalamat na lamang nila na sa mga oras na ito ay ligtas sila at inaantabayanan na lang yung pagdedeklara na ligtas sila makabalik dito sa kanilang mga units sa Legazpi Tower 300 dito sa Maynila. So yun muna ang latest. Balik sa iyo, PIA. John, hindi naman nahirapan o nagkagulo yung mga residente sa kanilang pag-evacuate, no? Dahil hindi ba pag ganyan yung sitwasyon, automatic na hindi na pwedeng gamitin yung mga elevator, so talagang maghahagdan sila pababa? Tama doon, Tia, no? Automatic na hindi na pinagamit itong elevator. Kaya kalbaryo, no? Talagang bumaba na lamang sila sa pamamagitan ng mga hagdan. At yun din, Tia, no? Isa din sa mga napansin natin dito sa gusaling ito ay walang water sprinkling system itong building. Kinumpirma naman ito ng kanilang administrator na si Jaime Adriano. At sa ating panayam sa kanya, Pia, ay sinabi niya kasi itong building na to ay itinayo noong 1980s pa na wala pa yung requirement ng water sprinkling system. Pero sa ngayon ay tinatayang 5 milyong piso na yung damage itong nangyaring sunog at patuloy pa rin itong mopping up operations ng ating mga tagapamatay sunog, mga tauhan ng PFP para nga matiyak na secure at safe na itong area, Pia. Pero John, mukhang itong hapon na ito ay makakabalik ng mga residente sa kanilang mga unit? Yes, Pia. Wala nang usok na tayo natatanaw dito sa may bandang labas, no? At itong mga pamatay sunog ay unti-unti na nag-aalisan dito sa area. Binababa na yung mga gamit. At inaasahan na bago maghapon ay sa maghapon ay maaari nang maibalik itong mga gamit. Pero Pia, itong mula sa 15th floor pababa, talagang kumbaga flooded na itong mga unit dito. Kaya dahil nga doon sa pagpupulsige nila bomba talaga ng tubig itong lugar kung saan nagmula itong apoy na naging sanhi ng sunog dito sa Legazpi Tower 300. Pia. Maraming salamat, John Consulta.